Hi guys! Good morning! For today's video, gagawa tayo na bread. So, hindi ko alam kung anong itatawag sa bread na to. Basta napanood ko lang siya na para siyang heart shape. But, masarap yung lasa niya. And then, sa pagluluto kasi, nakadepende kasi sa inyo yun. Well, kung mahilig ka talaga magluto, makakapag-isip ka, makakapag-imbento ka ng mga iba't ibang putahe. Parang kagaya sa akin, mahilig talaga ako magluto. Hindi naman ako nag-aral ng cooking o ng whatever. Basta mahilig lang ako magluto. And then, ayan, mahilig ako mag-bake kung ano yung makikita ko. Parang fashion ko na yung pagluluto. So, yan, i-roll lang natin siya. And then, by the way, sa pagluluto ko ng mga bread, parang meron akong naset na standard. Like, 3 cups ng flour, 1 teaspoon na baking powder, 3 teaspoon na yeast, and then 1 cup ng water. Sa 3 cups na yon. So, parang yun na yung pinaka-standard ko. And then, konting salt. And then, kung gusto nyo mag-iiba-iba lang yung lasa, maglagay lang kayo ng milk powder o milk yung gamitin nyo. Basta mas maganda na i-bloom nyo yung bababloom nyo muna yung inyong yeast. So, ayan. So, for today's video, ganyan-ganyan lang tayo masa-masa, and then kwento-kwento tayo ng tungkol sa buhay natin. And by the way, nandito nga pala ako sa Hong Kong. Bale, nag-for good na kasi ako ng 4 years, almost 4 years sa Pilipinas, and then bumalik lang ako dito ulit sa Hong Kong. And then pag-usapan na natin today is paano ba maging driver dito sa Hong Kong. So, actually, maganda talaga yung sahod kung ikaw ay driver dito sa Hong Kong. Kaya marami din naman talaga yung mga Filipino na kahit na babae, nagtatry sila na mag-drive kasi nga naman talagang promising naman talaga yung sahod. Malaki naman, and then compare sa bahay lang. Pero yun nga, hindi naman tayo lahat ay nagiging driver. At saka syempre yung iba, mahina naman yung loob. Pero para dun sa mga malalakas yung loob na mag-drive, pwede nyo na rin i-try. And then paano ba mag-apply ng driving license dito sa Hong Kong? So, matagal na kasi ako nakakuha ng driving license, way back panahon pa ng hapon. Hindi, joke lang. Parang mga 14 years o 15 years ago na yung nakalipas nung nakuha ko yung lisensya ko. So, that time, hindi pa ganun ka stricto, and then wala pa silang mga provisionary na tinatawag na ganun. So, ngayon kasi, medyo expensive na rin talaga mag-aral ng driving dito sa Hong Kong, kumuha ng license. And then, meron na silang tinatawag na provisionary. So, first step muna, no, yung gagawin natin. So, much better kung meron kayong mga kakilala ng mga private instructor na sila na mag-aayos ng mga kailangan nyo. Like sa akin before, may instructor na ako, siya na naglakad sa land transpo ng mga kailangan, and then bibigyan ka na ng temporary driving license. Ganun yung gagawin nila. So, sa ngayon, pag ikaw kung gusto mo makatipid, pumunta ka lang ng land transpo, and then mag-apply ka lang, nasabihin mo na gusto mo na makakuha ng driving license. So, first step muna, kailangan mo muna mag-written exam. So, yun, pag nakapunta ka ng land transpo, ang gagawin nun, mag-a-apply ka, kailangan meron kang proof of address. So, yung proof of address na tinatanggap po pala nila, before kasi tinatanggap nila yung nasa contract, pero ngayon, tinatanggap nila yung remittance or proof of address ni amo mo. So, since kunyari, ayaw mong ipaalam sa amo mo, ang gawin mo, mag-remit ka sa mga remittance center, wag yung sa online, na meron kang proof of address, pwede yun, tatanggapin nila yun. And then, pag nakakuha ka na, naka-apply
mag-apply ka na noon, bibigyan ka na ng schedule kung kailan yung written exam mo. And then meron din sila mga booklet na ibibigay sa'yo, nandun na lahat yung kung ano yung magiging exam sa mga sign. Ang sabi sa akin nung friend ko na naka-exam lang, mas marami daw lumabas sa mga motorcycle. So, yun, i-review nyo yun. Nandun din naman lahat yun sa booklet. And then, meron kasi akong questionnaire na sa akin na may ABC na dun and then may sagot. Binigay ko yun sa kanya. Ang sabi niya sa akin, wala daw lumabas. Pero, yung mga sign naman is ganun pa rin naman, hindi pa rin nagbabago. So, kung titingnan nyo, kung gusto nyo manghingi ng copy, pwede rin. Isisend ko sa inyo. And then, after a month, mag-exam na kayo at pag nagkapasa kayo, and then by the way, every weekdays lang kasi yung land transpo wala siyang weekend. So, kung during exam nyo, magpaalam na kayo sa amo nyo kung paano para makapag-exam kayo ng weekday. So, after a month, kunyari nakapasa na kayo, and then bibigyan na ulit kayo ng schedule para naman sa inyong actual. And then sa actual nyo, kailangan talaga na kumuha kayo ng instructor. It's either na mag-apply kayo sa mga LinkedIn, yan yung mga public learning center o sa may mga learning center na iba, pero or kung kumuha kayo ng private, mas better kasi is private na kunin nyo dahil yung time ay mas hawak nyo. Like example, holiday nyo lang, message nyo yung instructor nyo na ganito lang yung time na available kayo, kaya yun lang yung masispend yun na oras para sa driving nyo. Like kasi yung sa mga iba, yung sa mga schooling, sila yung magbibigay ng schedule. Yun is applicable lamang sa mga alam ng amo, at yung amo yung nagpapaaral sa kanila ng pagiging driver. So ayun, pag may instructor na kayo, kailangan mag-spend kayo ng how many, I'm not sure ngayon, pero kasi before sa akin is like 32 hours, kailangan mapuno mo yun. Kaya hindi lang yun isang beses kang mag-aaral o mag-take ng lesson. So, kunyari sa isang holiday mo is 1 hour, 2 hours, depende sa instructor nyo. But I suggest na much better na 1 hour lang para hindi kayo ma-exhausted masyado sa pagdadrive, lalo na kung beginner kayo. Pero kung may mga experience naman din kayo sa Pilipinas at talagang driver na kayo, yun, mag-take lang kayo ng few hours, and then pag nakita naman ng exam instructor na okay kayo, ibibigyan niya na lang kayo ng less hour. And then like example nag-take kayo ng exam at hindi kayo bumagsak. Before kasi may part A, B, C kasi yan. So yung A yun yung written, yung B yun yung parking, at yung C naman yun yung road test. So sabi nila, narinig ko ngayon, hindi na sila nag-a-accept pag bumagsak ka talaga sa BNC, ulitin mo ulit. Kasi dati ako, nag-retake ako kasi bumagsak ako sa road test. So sa part C, so hindi ko na inulit yung B. So ayan yung mga gagawin. So maraming mga test center, depende lang kung saan kayo location. Like kung dito kayo sa Hong Kong site, ang pinaka-test center is Happy Valley, or yung sa may Aplichao meron din. Ngayon kung sa Colon site naman kayo, meron yung sa Poching, nandun yung test center. Pero actually mas maluwang kasi doon. Ang pinakamahirap yata sa lahat na test center is yung sa Happy Valley. So ayun na, pag hindi kayo nakapasa, so ulitin nyo lang yung ulit na yun, part B and C. And then dito kasi kailangan talagang exaggerated ka. Pag lumingon ka, talagang pakita mo talaga sa examiner na lumingon ka. And then yung mga major na
mga offense, just like nag-take action yung examiner, yun, alam mo na kaagad na failed ka. So, minsan kahit na marunong tayo mag-drive, pag during exam nakakakaba, diba? Especially dyan sa Happy Valley dahil maraming mga tram, maraming mga buses, crowded masyado. So, my friend ako before, nag-failed yata siya ng parang 5 times. Siya nag-failed sa kanyang actual exam. But, after sa 6, nakapasa na rin naman siya. Pero yun nga, kailangan nyo rin talaga mag-spend ng pera. And then, ang medyo mahirap pa sa sitwasyon ng mga driver dito, lalo na kung hindi naman alam ng amo na nagdra-drive, is hindi ka naman talaga makakapag-practice. Unlike na driver ka na sa Pilipinas, is meron ka ng idea. So, example naman na nakapasa na rin kayo, talagang natapos nyo yung hindi kayo na-fail. So, bibigyan kayo niya ng temporary license. Yun yung P. So, kung magsisimula na kayo mag-drive, lalagyan kayo ng P sign sa inyong mga sasakyan or sa sasakyan na gagamitin nyo. So, ibig sabihin, may 1 year kayong probationary. At during sa probationary period na yan, ay kailangan hindi kayo magkaroon ng violation kasi yun nga, medyo mahigpit talaga dito pagdating sa mga violation, like 15 points lang ang binibigay sa bawat driver. So, kung bawat violation mo may deduction yun, like kunyari beating the red light, depende pa, alam ko ang beating the red light is 5 points plus penalty, medyo malaki yun. And then yung mga overspeeding, so pag naubos mo yung 5 points mo yun, pwede nilang confiscate yung license mo, or di kaya ibibigyan kanila ng temporary na hindi ka makakapag-drive. Like, kunyari, nahuli ka nilang na umiinom, like 1 year yata yun na pag nahuli ka nila na lasing ka na drive, may 1 year suspension yun. So, during na probationary mo, much better na ingatan mo na hindi ka magkaroon ng violation dahil mahirap kumuha ng full license na ma-process yung 10 years license mo pag meron kang mga violation. So, yun yung mga kailangan pag gusto mo kumuha dito ng lisensya sa Hong Kong. And then, by the way, sa umpisa talaga medyo mahirap, lalo na pag hindi mo paggamay. So, I suggest na mamasyal kayo, magbus kayo para makabisado nyo yung mga linya. Kasi nga, as a baguhan na driver, marami ka talagang mai-stress kasi isipin mo pa yung amo mo na magsasalita, isipin mo pa yung mga sasakyan, isipin mo, ang dami kang iisipin, kaya grabe talaga yung stress. Ngayon, may mga amo naman na kumukuha sila ng mga beginner, so patient sila na magturo, so maganda rin yung ganun. Pero pag yung beginner ka pa lang at pumunta ka talaga yung sa mga mabiyahin na mga amo, medyo mahirap talaga kung hindi rin sila patient sa'yo. So, yan yung mga hirap pag kumuha ka ng lisensya, at the end naman ng day is pag naayos mo naman yung pag-drive mo, pay off naman lahat ng hirap at pagod mo, at saka na naman talagang malaki naman talaga yung sahod ng mga driver dito sa Hong Kong. So, sa mga gusto mag-aral ng driving dito sa Hong Kong, pagkaya naman ang budget nyo at ayaw nyo naman pumunta ng iba pang bansa at gusto nyo lang magstay dito sa Hong Kong, is try nyo take ng driving lesson at kumuha ng license kung malakas naman yung loob nyo. So, ayan ang ating chika-chika for today's video, at I hope na enjoy nyo rin yung panunood ng paggawa ng tinapay. So, ayan yung itsura niya. And then, by the way, masarap siya guys kasi crunchy siya. Yung nilagay ko pa nga lang dyan is butter. Nilagyan ko siya ng butter, like mga 1 stick ng butter. And then, yung isang nagustuhan ko sa recipe na to kasi nilagay ko siya sa freezer. Trinay ko na kung masisira ba yung dough or hindi. So, kinaumagahan, niluto ko ulit siya, masarap pa rin siya. So, okay lang na ilagay siya sa freezer yung ganitong dough. Masarap pa rin yung lasa niya. So, ayan guys, pag meron kayong mga question pa about sa driving, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook na Aisel Mejia, or di kaya mag-message lang kayo dito sa
video na to at mag-comment lang kayo. So, I hope you enjoy guys. Thank you for watching. Until next time. See you!